So, ayan guys. As usual, pag once na rest day tayo, laba time, no? So, linis time. Ayan, nandyan na lahat. So, nakatapos ko lang maglinis guys. Ayan, so, after diretso na ako naglambat. Kasi, para dire-diretso na din. Pag after nito, ayan, makakatulog na ako. So, medyo marami-rami dito guys. Ayan. So, kailangan nating bilisan. So, may ikukwento lang pala ako sa inyo guys. Ayan. Para malaman niyo din kung ano yung mga pangyayaring nagaganap, no? Kahit na hindi tayo nakakapag-live, no? So, dapat ito ikukwento ko sa live. Pero, of course, hindi naman natin pwedeng kasi hindi pa ako nakakapag-live. Ayan. So, 18 years na ako naging security guys. Pero ngayon lang talaga ako nakapasok sa isang agency, ayan, na hindi ko alam kung parang natatalo ng security. Oh guys, ayan. So sa sa pinagtatrabahoan ko, ayan. So merong isa namin kasamahan na mas pa siya doon sa mga officer namin eh. Kasi kung ano man yung mga ginagawa niya is nasusunod talaga doon sa company. Doon. Pero habang tumatagal kasi guys, ayan, nagkakaroon ng problema. Nung mga panahon na bago lang ako, marami talaga nagre-reklamo. As in, hindi lang nagre-reklamo guys, no? Talagang nagsusumbong na kay sir na ganito yung ginagawa nitong taong to. So, para sa akin naman hindi naman yun big deal para sa akin kasi trabaho lang naman ang hanap ko. Hindi naman ako naghahanap ng kung ano-ano. Ang mahalaga, may trabaho ako na sumasahod ako. Yun. Pero nung time na ako na guys, yung nagkaroon ng problema, ayan, talagang nakipag-argue ako sa kanya, as in. Ayan, so ang nangyari, 6 p.m. nagpapalit na kami yan. Ayan, so sa duty namin diyan, hindi kami pwedeng umalis kahit na katabi pa namin ng CR. Hindi kami pwedeng umalis para mag-CR. 'Yun. So nasa isip ko kasi ako yung unang mag-break. So hindi na ako magsi-CR. So hindi ako nagtawag guys ng tawag dito, assist. Hindi ako nagtatawag ng assist kasi naisip ko 8 p.m. ako naman yung una nakakain. So doon ako mag-CR. So naantay ko hanggang 8, wala pa din. So nanahimik lang ako kasi pero tinitiis ko na talaga guys na talagang tinatawag na talaga ako ng kalikasan. Pero tinitiis ko lang kasi iniintay ko na dumating siya para isang lakad lang. So, mag-short break ako, mag-CCR ako. Kaso lang guys, ayan, dumating na 9 p.m. na. So, na-busy ako. Ang dami kasing ginagawa talaga dun sa pinag-dutyhan ko, yung sa napuntahan ko. Na-busy ako. So, as in, nakaramdam na talaga ako na parang lalabas na talaga. Super naiihi na talaga ako guys. Ayan, so tumawag na ako. Sabi ko, Sierra 16 pa-assist. Ayan, pa 7-8 kasi 7-8 yung sa amin. Kasi naririnig ko rin naman siya na nakipagdaldalan siya sa radyo. So, naisip ko baka wala na siyang ina-assist. Ayan, baka nakalimutan niya ako kasi actually, pag once na nasa baba ka, pinakauna talagang mag-break is yung post ko. Pero ang nangyari, ako yung nakalimutan. Then yun, tumawag ako. Then, sabi niya sa akin, 5:59. So, akala ko naman guys, pupunta na siya kasi of course, 9 na. Kung tutuusin, maglo-long break na yon. So, another break time na naman yung mangyayari. So, hinantay ko, ayan, kasi ako kasi yung taong ayaw kong maya-maya na tawag, no? Siyempre, kasi, as a security, ayaw malawak yung pangunawa natin, no? Na naiintindihan natin, na naririnig naman niya, napaka-imposibleng hindi niya naiintindihan na humihingi ka ng tulong, no? So, hinantay ko lang siya, hanggang sa hindi talaga siya dumating. Ayan, so, nagsalita yung kasama ko doon sa kabila na,
pangit kasi yung sinabi niya eh. Ayan, magpa-long break ka naman, magpa-long break ka na. Pero short break ako wala pa, long break na. So sabi, doon ako sumabat. Sabi ko, hindi pa nga ako na-assist dito kanina pa, 1 hour na ako nagtatawag na magsi-CR ako, hindi ako ina-assist. Ayan, so, parang may mga hindi, parang syempre nadala na ako sa pangangailangan ko. Of course, tayo mga babae, pag naiihi talaga tayo, as in, naiihi talaga tayo, ayan, hindi tayo nakakapagpigil. Kung talagang oras na talaga na nasa dulo na yung ihi mo, di ba? So, daldal ako ng daldal sa radyo, as in. Kasi talagang kailangan ko na ng assist. As in, talagang puputok na. So, mabuti na lang, yung namin, officer, nag-ikot. Ayan, so, dumating siya doon, pumirma sa logbook ko. Ako. Sabi ko, ma'am, sige, pumirma ka na lang. Pa-CR muna. Kasi na pa talaga ako hindi ako ina-assist. Ayan, so, umihi na ako. Doon na. Tapos, yung parang sagutan, medyo nadugtungan. Di ang nangyari, pinapuntahan niya ako doon sa makasamahan namin isa, pina-assist niya ako. Tapos sabi niya sa akin, Aliho, kumain ka na. Ayan, nagagalit na si ganito eh. Sabi ko, siya pang may ganang magalit. Ayan. Yung trabaho din niya nagagawa. Kanina pa ako, lahat na kayo nakakain na ako, hindi pa ako nakakain. Anong ibig sabihin? Sabi ko, kung hindi siya mag-assist sa akin, sana sinabi niya. So, nagkaanohan rin kami sa radyo. Sabi ko yan. Sabi niya, pag hindi ako dumating, magtawag kayo ng assist. Actually, magtatawag naman ako. Kaso nga lang, dalawa lang talaga ang assist. Kasi kulang kami ng dalawa. So, sa taas, isa, siya ang sa baba. So, ibig sabihin, ipapakuha niya yung trabaho niya sa iba. So, sabi ko, siya pa yung may ganang magalit, no? Siya nga yung may kasalanan, hindi siya nag-a-assist niya, ginagawa yung trabaho niya. So, ayun, umalis na ako, kumain na ako. Hanggang sa, hindi na niya ako ina-assist ng ina-assist. Actually, kung bakit nag-video ako nito, guys, gusto ko lang talaga dapat alam natin kung ano man yung mga trabaho natin na inaatang sa atin. Huwag natin pahirapan ang kapwa natin kasama. Katulad sa mga nangyayari, ayan, merong mga kasamahan na kami na nagkaka-UTI dahil hindi nakakaihi ng mabilisan kasi ang assist minsan 1 oras, 2 oras, 3 oras bago pa dumating. Ayan. So ang gusto ko lang sana mangyari, dahil nangyayari naman yung ganun, dapat pag narinig ng officer, dapat sabihan din yung mga assist na yan, bakit ang ingay, bakit hindi nyo ina-assist yung tao na nangangailangan ng assist. Yun lang. Kasi bilang isang security sana, no? Ayan. So, may kadugtong pa to, guys. Ayan, ikukwento ko pa sa inyo. Ayan. Thank you for watching.